Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung likod Ado Paglinawan at ang ating balikbayan. Tanging Salular. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa OSEC at magandang pag-usapan din natin yung mga nangyayari dyan po sa Senado. Yeah. Kasi matapos ang 2025 elections, ang buong akala ng lahat. Kasi noong 19th Congress, sa Senate, dalawa lang ang nasa oposisyon. Senator Coco at Senator Isa. So, nung naging resulta, nanalo si Senator Kiko Pangilinan at Senator Bamakino, ang sabi magiging tatlo. At may binabagay nga si Senator Rizon Teberos na yung pinakauli na dapat mag-unite ang mga pingkawan at mga oposisyon at dilawan. Ha? So, ano nangyari, Sek? Mukhang naon sa may yata. Ha? Mukhang naon sa may. Kasi mukhang masyadong ambisyosa itong Junta virus na ito. Ha? Akala niya, siya na ngayon ang leader ng oposisyon at ang magiging minority floor leader. Mukhang hindi kinagat ni Bamakino at ni Kiko Pangilinan. Bakit naman gano'n? Siya raw ang campaign manager. Ano bang nangyari? Nababahuan ba sila kay Risa Hontivirus? May kinalaman kaya ito, Sex, sa mga naunang lumabas, na meron ding naging unang testigo sa kanyang komite na bumaliktad at sinabing binayaran siya ng 1 milyon. Pwede na ayaw makialam ngayon si Kiko at saka si Bam. Sabihin nila, mahirap na yan. Iskandalosa yung babae na yan. Baka mabahiran tayo ng kasamaan niyang babae na yan. So, balita ngayon, itong dalawa na Pingkawan at Dilawan nanalo, itong isa, napakalakas pa, number 2. Yung isa, number 5 yata si Pangilinan, no? So, they are distancing themselves from Risa Hontiveros. Ito, pakinggan natin si former Senate President Zubiri. Ano yung sinasabi niya tungkol dito? Nga ako kay Senator Risa, nakawa talaga ako sa kanya. Ano mo, kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niya broken, independent block. And ngayon mag-isa na lang siya. I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But, of course, she's most welcome to join us. Although, we have a divergent I'd say, position on some issues. Kasi of course she's more on the left side, we're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So, but you know, when it comes to transparency, sama-sama kami. Diba? When it comes to abuse of authority, dapat sama-sama kami. Nag-mention siya, abuse of authority. Kukunin pa kaya nila yung si Hontivirus, she has a forthcoming investigation and questionable ethics for abusing her authority to call a witness who has allegedly been bribed by her. So, ito po, nakonsame ngayon ang mga ambisyon nitong Hontivirus na ito. Kasi nauna rito may binabanggit si Senator Teberos na open siya na maging kandidato ng liberal sa pagka-presidente sa 2028. Yun pa lang naman binanggit niya. Tapos ikinampanya yung dalawa. Ang masaklap nga, tama si Senator Mig Zubiri. Kawawa nga dahil naging orphan. Naging orphan. Pero that is of her own doing. Kawawa man or whatever we call it, that is of her own doing because sa mga pinaggagawa niyang kabulastugan, mga kababayan. At masyado maagang nag-express ng kanyang pagka-ambisyosa. Hindi na na-realize na ang mga Pingkawan at ang mga Dilawan, they are not eyeing on her as their candidate because wala naman siyang pedigree. She will never become a winner
Tsaka wala siyang leadership. Walang leadership. Ha? Itong Bagito, hindi naman Bagito ito dahil naging two-termer na rin ito. Itong si Bam Aquino. Baka sabi ni Pangilinan o ni Bam, huwag tayo dyan, pare. Teka muna. Aagawan tayo niyan. Sasapawan tayo niyan. Dito tayo sa majority, magpahinog muna tayo. Yes, magpahinog muna tayo. Let's get our committee. Allegedly, they're thinking of earning something out of that. Kasi iba yung chairman nila. Bakit tayo magsasama dito sa Lonely Heart? Unfortunately, itong mga nagdadaldal na sabi nila nung una, independent kami. Ngayon, lumabas yung tunay na kulor. Ito si Lacson at saka si Soto. They'll end up being the people of Marcos in the Senate. Kasi itong ilan ba ito? 13, 14, 15. Yung mga 18 minus yung nag-retire na, magbuklog-buklog yan at mukhang magaling ito si Escudero, pare. Pero sa ang bilang ko, ilan ba? Kasi nagtayo ang veteran block, no, na tinatawag itong Senator Tito Soto, Ping Lacson, Legarda, yan si Senator Vince Ubiri. So, sila yung tinatawag na veteran block. Mga veterano na. Mga veterano. At tapos, kung sasama sa kanila si Untubero, so, pang-lima. May panggulo sila. So, lilitaw, 19 yung may iwan. 19. Napakalaki niyan. And, it would seem, mayroon ng mga usapan yan. Alam mo naman, malaki yung Duterte block, di ba? Siyempre, I can presume that Escudero might have agreed certain concessions to attain his retaining the Senate presidency. He has given concession to this na anyway. Kasi solid yan yung Duterte block, 7 7 yan without them, hindi niya makuha yung Senate presidency. Swing vote talaga yung Swing vote yung 7. So, mayroong usapan yan at for all I know, itong 7 sinasabi na lalo na si Aimee, lalo na si Padilla, si Bato, si Bongo, ayaw namin yung impeachment. Kasi binasura na natin yan sa 19th Congress, bakit pa natin tatalakayin yan sa 28th Congress? Ang maganda dyan sa Duterte Block, ang mukhang nabigyan ng magandang komite si Senator Rodante Marcoleta, yung Blue Ribbon. Naku! At saka si Dante, kaibigan natin yan, he's a no-nonsense guy. Straight shooter yan. Tapos yung mga dapat kasama na Senator Risa, si Senator Bam Aquino, nakuha yung Committee on Basic Education na talaga namang advokasya niya, no, na edukasyon pati sa kampanya. Tapos si Senator Guido Pangilinan sa Agriculture. So, Majority Leader Joel Villanueva, Senate President Pro Tempore si Jinggoy pa rin, tapos Finance si Winter Chelian. So halos lahat ng mga grupo, so solid. Super majority pag ganyan, di ba, Sec? Pag more than 13, kasi simple majority, 13. Pag lumagpas, pwede na, super majority na. Mabigat. So, mabigat yan because yung 7, hindi lang siguro 7 yan. Sino-sino ba yung 7? Pangalanan nga natin. Sa Duterte Block. Aimee Marcos, Camille Villar. Bato. Mark Villar. Mark Bato. Si Robin. Rodante Marcoleta. Bongo. 7 na. Wala pa, hindi mo pa minention yung Alan Cayetano. Hindi, sa 7 pa lang yan. Pero nanalong 7 na Duterte. Pero
Pero, pangdagdag yan, Alan Cayetano at saka Pia Cayetano, wala nang impeachment. Wala nang impeachment mangyayari sa kung makakuha ng siyam. Forget impeachment. Ha? Maski yung Gatchalian, doon yan sa... Kung makakuha ng 13, tapos merong mag-motion, Dismiss. Wala na. Majority, tama na? Because, ang issue kasi dyan, kasi, alam mo, ini-scatter nila yung real issue. Sa, kailan ba ang SONA? 28. Sa, 28, Monday. okay. Wala pang activity yan. Sa July 29, magkakaroon ng cross of swords yan. Okay. Ngayon, siyempre si Bato, porsigido pa rin yan na ipadismiss yung kaso. May issue involved. Hindi lang yung remanding. Even Subiri, sabi niya, hindi ako naniniwala na the 20th Congress will still tackle the issue of impeachment kasi punctus officio na, sinasabi niya. Maski nasa opposition siya. So, doon pa lang sa mga majority, pagka nag-motion si Bato, hindi pa na, kasi ako I don't know, correct me if I'm wrong, ang thinking ko dyan, hindi continuous yung convening ng impeachment court. The impeachment court of the 19th Congress, tapos na yun The impeachment, if they will tackle an article of impeachment in the 20th Congress, they will have to convene a new impeachment court. Bago mo i-convene yan, may isa na nag-motion no, let's tackle first. Marcoleta, he said, let's tackle first. As far as we are concerned, we will not tackle any other impeachment anymore. Sec, kasi ikaw, bilang abogado, may pinamagit, dapat unahin mo na i-discuss yung jurisdiction. Yes. Tama ba yun? Pero dapat ba nilang... Sa impeachment court, yun. 20th Congress, dapat bang ituloyan o hindi? Hindi. Jurisdiction will only come about pagka na constitute mo na yung limbado. So, para ako, I have the idea, it is my thinking, that on the 29th, which is the real convening regular session, they have not constituted impeachment court yet. So, because that will be convened. Dahil may mga baguhan doon na hindi member ng impeachment court Ang sinasabi nila kasi, mag-vote na lang daw. Kung ayaw ko mag-vote, sabihin ko, halimbawa, si Camille, si Marcoleta, sabihin ni Marcoleta, I will not take a note because hindi pa tayo nagbotohan ng convening of the impeachment court. Di ba? So, sabihin mo, wala pang body. At pinagtatalunan kung dapat bang tumawid. Yan. So, ang daming issues that will be tackled in the 29. Ang isa dyan hindi pa ibinabalik yung niriman. Hindi pa ibinabalik. Second Congress dapat yun. At saka, do they agree? Sabi ni Chel Jokno, I'm afraid that we should not address the second condition in the remanding. Kasi daw, that might constitute second impeachment, which is bad already. Sila mismo, they cannot even agree. Pero para sa akin, on the 29th of July, somebody will, they are not yet convened as an impeachment court. They are still a regular legislative body. And if somebody says na, I know that we should already vote to tackle the impeachment issue, whether you can tackle an impeachment issue as just parang hindsight. Maski wala pang article or wala, kung ako, sabihin ko, pag may dumating na impeachment, second impeachment na yan. So, I move that we should not tackle any impeachment anymore. Tapos na.
nagpuputuhan na yan. O, numbers game na yan. O, simple majority. Yun ang thinking ko. O, sino bang magsasabi, ayaw ng taong bayan yan? Sino bang taong bayan? Puro kayo mga bulok. Taong bayan daw. Pero kung magdidesisyon ng 13, taong bayan na rin yun kasi ito nga binoto yun. Precisely. Ang taong bayan. Kung 13 lang ang bumoto, majority na yan. Taong bayan. Maski yung Gatchalian, nandoon sa kabila nung sa remanding, hindi siya bumoto, will not comprise the 13. Pero kung kasama sila ngayon sa majority, kung sasama sila, dahil tingin ko may usapan na yan may usapan na yan as far as the impeachment is concerned, they will ibabasura na nila yan. At saka ito pare, anong implication nito ngayon as far as the presidency of McCoy Jr. With the Senate no longer under his control, dahil although sinasabi natin dati, paring Ado, na si Escudero is a creation of Marcos, he has now left. Hindi naman constant yun. Hindi ba? He has now left. And he has to settle his own predicament. Meron naman, may mga banat na nga, si SP Escudero. Pakinggan natin si Escudero. Pagkadami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Maraming nire-raid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasanampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Kita mo, parang Eli. Pinasalingan na si Marcos. So, ibig sabihin, Marcos, hindi mo na ako pwedeng bawian ng wine ng asawa mo. Kasi hindi na ako bata mo ngayon. Bata na ako ng Filipino people. Yan ang sinasabi niya. At ayaw namin ng impeachment, sabi niya. Ayaw namin ng tabulukan mo, Marcos. Pero dito, kung sakali, talagang kasi ang daming mga nagpapakilalang legal expert na labag sa konstitusyon, di takbo sila sa Supreme Court. Tama? Ganun lang gawin nila kung gusto nila. Yeah, pero alam mo, gray area yan. Okay, gray area yan. Because walang grave abuse of this. You can only, under the 1987 Constitution, binalik nila ang power of judicial review. Yung power of judicial review, yun yung makialam ang Korte Suprema sa bawat issue na ipapadala sa kanila on the grounds of there is an abuse. Grave abuse of discretion. Pero ito, pakinggan mo yung sinasabi natin. Paano yan kung pag-convene nila sa 29? As a legislative body. And they have not formed the impeachment court yet. Kung nagbutuhan sila at ibasura na nila yung any impeachment kasi they might consider the impeachment in the 19th Congress as already the first impeachment. Tapos naging punto opisyo na. So any impeachment that will be filed or that will be forwarded to the 20th Congress, they will consider that as a second impeachment. It's a violation of the Constitution. So, magiging thinking ng mga senador is ayaw na namin mag-take ng second impeachment because we already presume that is in violation of the Constitution. So, where is the grave abuse of discretion kung nagbutuhan sila na majority ang nakuha? It's a motion of caution. Hindi. Ito yung issue kasi ng political question. If it is a political question, the judiciary should not interfere because there is a separation of power. So,
the subject matter is not one that should be brought to the Supreme Court because that is within the powers of the Senate kung magbutuhan sila at hindi sila mag-convene as impeachment court because nagbutuhan na sila na they will not tackle anymore. The creation of the impeachment court is dependent on the articles of impeachment na darating sa kanila. Pero kung sinabi nila, presume na namin na second impeachment na yan So wala sila magagawa. Wala na kami magagawa. So wala yung kung sakaling kahit tumakbo pa sila sa Supreme Court, baka hindi na sila... Well, ang Supreme Court baka ma-impeach. So hindi sila makikialam? Baka ma-impeach ang member ng Supreme Court because that is... silang nakialam. That is encroaching on the independent branch of government. Kaya nga may binabanggit na kung sakaling mag-petition, hindi makikialam Supreme Court kasi nasa Constitution, pag issue ng impeachment, Senate na bahala dyan Yeah, pero there are instances na makialam ang Supreme Court na grave abuse. Yun. Tulad ng ganito, tulad ng halimbawa, baliktad, kung ang majority tinakil nila yung impeachment, even if there is an issue na second impeachment na yan, pwedeng mag-consider na grave abuse of discretion yan. Depende sa issue. Kasi pending na yung issue na yan sa pinal ni Sara. So, there are other instances where it will not be, it will be a subject matter of judicial review ng Korte Suprema. So, yun po ang dyan, mga kababayan. So, ergo, mukhang magiging lame duck na president. Kasi anong magagawa? Maski si Ronaldez, magiging Congress Speaker of the House. But for a legislation or for any budget, for anything, it takes two to tango. Kailangan may kakampi ka sa Senate. Pero kung hindi nakakampi ni Marcos ang Senado, kakampi lang niya ang House, dead end. So he will become a lame duck president, si Marcos, with the way that the Senate is shaping up. So magiging kakampi ni Marcos, ay mga utang na loob sa kanya, si Soto at saka si Lacson. Because ako, para sa akin, they did not win in their own right. They win because tinulungan sila ni Marcos sa kandidato ng Alyansang Bagoong ng Pilipinas. So ito na yung epekto ng hindi nila pagkakakuha ng mas maraming because in the first place, yun talaga ang objective ni Marcos. Babrasuhin niya yung eleksyon, ipatapon natin si Duterte kasi natakot si Marcos, mga kababayan. Noong rally sa Cebu, na napakaraming tao at saka itutulak ni Marcos yung kanyang mga kandidato, that was an indication na baka maging 8 diretso. Walang mananalo sa kandidato ni Marcos. So, they feel that might as well take this guy out. Kasi baka from Cebu, pupunta yan sa Metro Manila, pupunta yan sa baka maubos ni Duterte yung mga butante in the favor of his candidates. So, that means na threaten si Marcos. It might even create people power. Diba? So, alisin natin itong tinik natin. That's why nakipagmaniobrahan sila sa ICC. Tapos nagsinungaling si Marcos tungkol dyan sa Interpol. Wala naman talagang order ang Interpol. He lied to the Filipino people. And that is one of, if ever there will be an impeachment against Marcos, ito yung matindi na betrayal of public trust and violation of the culpable violation of the Constitution. So, baka mabaliktad ang sitwasyon. Baka si Sara ma-dismiss yung impeachment, si Marcos ang pwedeng ma-impeach ngayon.
Hindi mo masasabi Sabihin mo, ay kontrolado yung Congress Kontrolado ang House. Si Erap, kontrolado rin niya Nandoon kami. Lahat House and Senate Kontrolado ng Erap doon. Pero bakit nalusot? Kasi nabisto sa taong bayan na may ginawa siyang masama. May ginawa siya, yung sa tobacco, yung sa gambling. Walang alam ang taong bayan noon. Ang alam lang ng taong bayan, nagmamadyong siya hanggang alas 4 ng umaga. At saka natutulog siya sa araw. Yun lang alam. Pero yung binisto ni Chavit Singson, hindi alam ng taong bayan. Halimbawa, majority ang House of Representatives. Pero mayroong mag-endorse na isa o dalawang congressman dito sa impeachment na iahain kay Marcos. Under the rules of the House, that should be, the word used, shall be included in the order of business. Pag-file, 10 days, within 10 days. Tapos, within 3 days, ilalagay mo. Walang control ng House, maski majority pa sa kanila. Hindi nila pwedeng yan because that's a mandate of the Constitution. Pagdating na yun sa committee, doon na mabubulat-lat yung baho ni Marcos, mga kababayan. Kung malaman ng buong bansa, yung impeachable basis kay Marcos, baka mag-alboroto ang buong bansa. Di ba, paring Eli? Ano masasabi mo? Yun ang pinakamatindi. Pero hindi natin matansya yung pulso ng taong bayan. Yes. Kung sa kanila ngayon, majority, tulad na binabakit mo sa panahon ni Erap administration. Hindi natin because itong mga congressmen, right now, sumusunod sila kay Kwan. Pero later on, pagka-threaten na yung personal nila, electability. Kagaya ni Prasco, threaten na yung kanyang di binisto niya. Sakay ka lang kinabukasan sa politika. Sa politika. So, yun po ang posibleng Dali lang kasi yan ikaw paling ano masasabi mo sa senaryo ngayon? Anong masasabi mo sa senaryo ngayon? Ang nakikita ko, very flux situation. It can go whichever way. At wala pa kang mga rally ang mga Duterte. Umiikot lang si Sara pero walang mga mass actions, no? Kung mapasukan pa yan ng mga labi-labi dyan. At saka maraming issue pang hindi lumalabas Tapos, ang pinakamalaki dyan, yung measure ko nung sinabi ni President Marcos na after 3 years ng pamumulitika, ito na raw ang panahon para magsilbi sa tao. Lahat ng nagalit ang mga tao dahil 3 taon na lumipas, wala pang na ibibigay na project, wala pa na ibibigay ng mga accomplishments. So, ibig mong sabihin, ngayon na sila magsisimula magtrabaho? At saka sabi, marami na rin mga barangay na liberate, maybe we can tackle that in another topic. Sa isang impeachment, yun, mukhang dedo na sa Senate. Tingin ko, dead in the water na yan. Ako, looking beyond that already. Alam mo, with due respect, maraming nagsasabi, ito yung opinion nila. Maraming nagsasabi, ito rin yung opinion nila. Maraming nagsasabi, ito, renowned justice, ito, isang lawyer, yan. Pero at the end of the day, wala tayong sinasabing tama. Maski feeling natin tama yung sinasabi natin, yung opinion natin. Because, sino ba? We're not elected by the people to become senators. Ang mag-break ng sasabi lang kung anong tama na gagawin as of now, on the 29th of July, are the senators. Whatever the senators say, yun ang tama kasi yun ang dinesisyonan nila. Tsaka meron naman tinatawag, di ba, yung principle na
yung presumption of regularity. Kung anong ginawa nila na sa akala nila tama, yung gagawin niya, tama yun eh. So kung may nakita kang mali, alam mo, ganito lang yun, yung sinasabi mo nga kanina na pwedeng i-raise sa Supreme Court. Anybody can raise an issue or grave abuse. Pero, pagka-political issue kasi, sabihin lang ng Supreme Court yan. Ingat sila dyan. Ingat. We will not give it due course. Because this is a political issue. This is not within the realm of our jurisdiction. So, gano'n. Pwede rin patulan nila kung there is a ripe issue na pwedeng subject for judicial review. Pwede rin yan. So, in other words, baka mamaya, sa tagal na magdesisyon ng Supreme Court, naging presidente na si Sara sa Pilipinas in 2028, baka hindi pa tapos ang desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan sa issue na yan. Pero dito, Sec, ang binabanggit ng marami, na kapag nalusutan ni VP Sara Duterte itong impeachment, tapos ng boxing. Kasi sa 2026, kanina, balita ako, na sa 2026, magsisimula ng magprepara ang COMELEC para sa 2028 election. So, lahat na ayusin na. So, talagang di siya na malabo na yung susunod na impeachment nila. Yes. 2026, kung sa kasakali. And we have to warn the COMELEC. Baka gagawin na naman nila yung ginagawa nila. They can be impeached. Just like what I did to Andres Bautista. Di ba? Any member of the Commission on Election can be impeached. And look at what happened now to Andres Bautista. He was not only impeached, he resigned from being the chairman of, and now he's a fugitive from justice. Sabi nga ni Erice, sabi nga ni Dante Marcoleta, mayroong mga nakalap na mga ebidensya na may isang opisyal ng COMELEC na nagkaroon ng maraming pera doon daw sa Seychelles or somewhere ng in Europe or somewhere. Pagka na-impeach siya at nakontra siya ng administrasyon, baka mabitay pa siya. Di ba? Kasi alam mo, people do not forget Diba? People do not forget what you did. We did not forget what Andres Bautista did during the time of Noynoy, na pinapanalo niya yung mga favorite na senatorial candidates ni Noynoy, na dinadagdag bawas niya, mga kababayan. So, yun po ang number one talaga, sinasabi noon, si Duterte, 16 million, hindi na maabot. Pero si Grace po, mataas ang boto, si Binay, mataas ang boto. Yung nasa bottom line, yung Marojas, nag-number 2 pa. Yun ang sinasabi na ina-allege sila na may kagagawan daw si Chairman Bautista ng pag-abot ni Marojas at habulin pa sana yung lead ni Duterte, mga kababayan. Okay. So, yan issue natin sa mga natin. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Iparas kay Paras.